Mapagpalang morning po sa ating lahat. Alam po ninyo kahapon, nagbabasa po ako ng Bible at ako ay napunta roon sa portion ng Old Testament. Bakit po ako nagalak nung ito yung binasa ko? Talagang tumagos sa aking puso yung katotohanan ng pagiging blessed. At pag ang Panginoon na nag-bless sa'yo, Old Testament pa lang ha, super blessed kang talaga. What am I saying here? Meron po kasing kambal, ang pangalan nila ay Esau and Jacob. Si Esau, hairy, ibig sabihin mabalbon. Dahil mangangaso po siya. Paborito siya ng kanyang tatay na si Isaac. While Jacob, okay, ano lang siya, mas maputi ang kutis, mas, sabi ng Bible ang skin niya mas smooth, no? Ito ay paborito ng kanyang nanay na si Rebecca. Paborito. So, nakakita ko rito ng favoritismo. Merong favoritism, no? Old Testament pa lang. Kambal po yan, pero paborito ng tatay yung isa, and then sanay naman yung isa. So, ano po nakita ko po dito? One day, Esau, or should I say Isaac, sent for Esau. Pinatawag niya yung kanyang anak na si Esau, at ang sinabi sa kanya na ipaggawa mo ko ng paborito kong ulam o pagkain, then afterwards I will bless you. Tandaan po natin, during the Old Testament times, ang blessing po ay talagang tinitingala at talagang ito po ay napaka-importante sapagkat pag ang blessing during that time, ito po sinasabi ko, ay pinakawalan. Ibig sabihin po nito, talagang tataglayin mo na yung kapangyarihan nito for the rest of your life. Okay? So, mahalaga ang blessing sa Old Testament times. Okay? So, nang narinig ni Rebecca na sinabihan si Esau ng ganon, sinabi ng kanyang nanay kay Jacob, ito, sinabi ni Rebecca kay Jacob, narinig kasi ni Rebecca na sinabihan si Esau na i-bless siya ni Isaac. So, ang ginawa ngayon itong si Rebecca, inutusan niya ngayon itong si Jacob na kumuha ng ganong uri ng pagkain. Kasi huhuliin pa niya yung pagkain na yon at huhuliin pa niya yung hayop na yon at iluluto niya. So, gumawa ka ng ganong siguro steak o something like that. Gumawa ka ng ganon. Pagkatapos, i-present mo sa tatay mo. Tapos, palalabasin natin, ito na po ang trickery, palalabasin natin na ikaw ay si Esau. Naku nanay, ni Jacob, mahahalata po tayo. Balbon po si kuya, ako hindi. Balbon si Esau, samantalang ako hindi. Ang gumawa ako nang bahala roon, sabi ni Rebecca. So ang ginawa ni Rebecca, nilagyan niya ng goat skin parang dito sa kamay, at yun ang pinahipo niya kay Isaac. Nung dumating na si Jacob doon kay Isaac, dala yung pagkain. Ba't ang bilis mo? Sabi niya. Nangyari na po yung trickery. Tapos hinawakan niya, ikaw nga si Esau. So ang ginawa niya, pinakain niya yung tatay niya at bless niya ngayon si Jacob sa pag-aakalang si Esau yon. Later on, nung na-bless na si Jacob, umalis na siya, tapos na. Then after ilang oras, dumating ngayon si Esau. Tatay, sabi niya, i-bless mo na po ako, ito na yung pagkain na gusto mo. Naku po, nagulumihan na ngayon si Isaac. Sino yung pumunta ngayon dito? Yung kapatid mo, siya na ang na-bless ko. Then umiiyak na makinig mo mabuti, umiiyak na si Esau. Wala na bang natitira? Makinig mabuti ha. Wala na po bang natitira mas konting blessing sa akin? Wala na, ang kapatid mo ang aking na-bless, sabi niya. At mula ngayon, ito na po yon, paglilingkuran mo ang kapatid mo. Ikaw ay nasa under niya at siya ay head mo. So ayun po ang nangyari. So anong nangyari ngayon? Nagalit ngayon si Esau kay Jacob. Pero hindi po yan ang point natin. Ang point natin sa video ito is para ipakita po sa inyo, irreversible po ang blessing. Old Testament pa lang. Yung nangyari pong yan na pagbibigay ng blessing ni Isaac kay Esau or Jacob, mayroon nakuha nga ni Jacob, pero kay Esau sana yon, di ba? Ibig sabihin lang po niyan, okay, meron pong blessing na irreversible.
Ipinapakita po dyan yung ginawa ni Kristo sa cross. Kapag ikaw ay nanampalataya ron sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, namatay siya para sa mga kasalanan natin, binayaran ang lahat ng mga kasalanan natin, you will be irreversibly blessed. Okay? Ibig sabihin, irreversible ang blessing mo. Hindi na mapuputol, hindi mapabaliktad, blessed ka pa rin kahit anong mangyari. Yun po ang magandang punto po dito sa katotohanan na nabasa ko kahapon. Ayoko sabihin na nabasa kong kwento. No, katotohanan po yan. Nasa Bible yan. Totoong pangyayari. Naganap ang mga bagay na yan. Okay? Typology, may typology. Nakita ko yung typology dito. Yung blessing na makukuha natin kay Kristo kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya. First, pag nanampalataya kay Jesus, ikaw ay saved. Forever and ever. Irreversibly yan. Hindi mawawala ang kaligtasan mo kasi irreversible yan. Pag binigay sa iyo ang kaligtasan mo, well, that's true blessing, salvation. Pangalawa, blessed ka, ikaw ay malusog. Blessed ka, ikaw ay napagpapala sa lahat ng bagay. Okay? Blessed ka, marami kang natatouch na tao at ikaw ay ginagamit ng Panginoon para ipahayag ang kanyang gospel of grace sa ibang mga tao. Kaya ang Kristiyano, ang buhay ng isang Kristiyano, irreversibly blessed. Tayo po yun. Okay? So, wag po nating hahayaan na maliitin natin ang ating katayuan kay Christ. Yung iba tumitingin sa itsura. Meron po kaming kasama dati na pastor na may kaitiman po siya. Basta ikukumpara sa iba kung talagang standard ng mundong ito, well, talagang malayo nga po. Inamin niya sa amin na pag na-realize daw niya yung kanyang itsura, nawawalan daw siya ng kumpiyansa. Pero sabi naman niya, kapag naaalala ko naman kung sino ko kay Kristo, grabe ang kumpiyansa ko. Nakakapag-preach ako. Itong sabi niya, pag siya nag-preach daw at iisipin niya ang kanyang itsura, kung ano yung kanyang katayuan bilang tao, itsura niya and all that, hindi siya makakapag-preach dahil talagang mahihiya raw siya. Yun ang sabi niya. Pero sa akin naman, ayos naman po siya eh. Pero ewan ko ba't gano'n tingin niya sa sarili niya. Pero pag naiisip ko kung sino ko kay Kristo, grabe ang power na sa akin para mag-preach ng gospel. That's true. Kaya ang suggestion ko, huwag tayong titingin sa anyo, huwag tayong titingin sa itsura, sapagkat deceiving po yan. Tandaan ninyo, kung isang tao nagkaroon ng maraming pera, pwede niyang ipabago yan. Pero itong sasabihin ko po sa inyo. Okay? Pag pinabago mo ang mukha mo, darating ang panahon, magkakaroon yan ng depekto. Sapagkat hindi yan ang original na pagkakreate sa iyo ng Panginoon. Kung ang ilong mo ay ganyan, hayaan mo na. Okay? So, mabuti na lang may mga filter dito. Tama nga rin naman to, blessing na rin tong filter na yan, no? Pero what I mean is, huwag masyadong magdidepende sa itsura. Deceiving po ang itsura. Okay? Deceiving po yan. Dating pogi, dating maganda, maya-maya pangit na. Pero ang isipin mo yung kung paano kaka-bless kay Jesus. Irreversibly blessed. Parang nangyari kay Jacob, na blessed po siya. Kaya si Jacob later, ano po nangyari? Pinangalanan siyang Israel. Okay? At naging lahi niya ang Israel. At si Esau, naging lahi naman niya yung mga karatig na bansa na ngayon ay nakakatunggali din ng Israel. So ayan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Irreversibly blessed po tayo dahil kay Christ. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Christ, sabi ng Romans chapter 8. At ayan po ay ating pong panghawakan, panaligan, at sampalatayanan at itaas araw-araw sa mga buhay natin at ipagkalap natin ang biyaya ni Kristo na namatay sa krus at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Minsan at magpakailanman sumigaw siya, it is finished. Ibig sabihin tapos na. Kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, tiyak na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So marami pong salamat sa inyong panonood. Naniniwala po ako ngayon, konti lang po nanonood nitong mga vlogs natin. Pero darating ang panahon, dadami po ang magsusubscribe dito sa ating pong channel sapagkat Jesus is in control at pararamihin niya ito.